Minsan, may mga bagay sa buhay natin na ating nagagawa na nakakaapekto pa rin maging sa ating hinaharap. Mga bagay na kung minsan ay hinihiling na hindi na sana natin ginawa pa noon. Pero wala na tayong magagawa pa dahil nangyari na ang lahat. Ang tanging magagawa na lang natin ay piliting ayusin ang ating kasalukuyan nang sa ganon ay maging maganda ang ating kinabukasan. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Vilma. You can call me V for short. At itong storya ng buhay ko ay masasabi kong isa sa mga storya na maririnig nyo na ang nagpadala ay maaaring husgahan ng ibang tao. Mama Mia, sa kasulukuyan, I am 43 years old. Isang single mom with 3 kids. Ang aking panganay ay 24 years old na. Ang pangalawa naman ay 15 years old, samantalang yung bunso ay 7 years old na. Well, Mama Mia, hindi naman ako yung tipo ng babae na sobrang naghihirap talaga. Kung bakit ako naging isang single mother, yun ay dahil choice ko. Hindi ako mahihiyang aminin sa inyo na lahat ng mga anak ko ay puros panganay. Oo, Mama Mia. Iba't ibang lalaki ang ama ng mga anak ko. Pero hindi ko yun ikinakahiya. Dahil lahat ng mga lalaking yon na dumaan sa buhay ko ay minahal ko naman talaga ng totoo. Sobra-sobra pa nga kung tutuusin, Mama Mia. Sadyang hindi lang siguro sila naging kontento sa akin. Silang tatlo po, lahat ay nagloko. Lahat ay nakahanap ng mas bata, mas sariwa at yung mas mahal nila, at ako ang iniwan nilang nag-iisa na bumubuhay sa mga anak namin. Mama Mia, itong kwento kong ito ay kwento kung papaano ako naging isang bayarang babae. Hindi po ako katulad ng iba na sobrang naghihirap kaya kumapit na lang sa patalim para may ipakain sa mga anak. Nakakahiya man pong aminin, pero ang rason kung bakit ako naging isang bayarang babae ay para na rin maibsan ang uhaw ko pagdating sa pakikipagtalik. Mama Mia, ang sabi ko nga kanina, hindi naman ako yung tipo ng mahirap na ginagawa nilang puhunan ng katawan at dignidad para maisalba ang buhay ko. Sa totoo lang ay may small business naman ako. Ang problema nga lang, dahil nasanay ako dahil nagmula ako sa isang medyo may kayang pamilya, ay medyo maluho ako sa mga bagay-bagay. And I can say, Mama Mia, na mahilig talaga ako sa mga mamahalin at magagandang bagay. Isa pa sa hilig ko, Mama Mia, nakakahiya man pong aminin, ay ang pagkahilig ko marahil sa sex. At yun, Mama Mia, ang dahilan kung bakit tinake advantage ko na yung pagiging mahilig ko sa sex para at least kumikita rin ako. Ang panganay ko po, Mama Mia, ngayon ay may sarili ng trabaho. Yung pangalawa ko naman ay nasa high school. At yung pangatlo ay nasa elementary pa lang, and both private school po yan. At dahil private school ang mga anak ko ay nangangapa ako, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa mga luho ko. Mostly kasi ng savings ko ay napupunta lang sa tuition ng mga anak ko. Hindi ko naman kasi inuobliga ang anak kong panganay na tumulong sa akin pagdating sa mga gastusin sa bahay. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na may sarili siyang buhay na kailangan niyang atupagin. Ayoko naman na maging obligasyon niya kami, lalong-lalo na ang mga kapatid niya, dahil alam ko naman na ako ang may obligasyon sa kanila.
Pero noong nag-start ako sa ganitong career, kahit papaano Mama Mia ay nabibili ko na kung ano ang mga gusto ko. At yung mga luho ko like bags, iPhone, at iba pa. Mama Mia, masasabi ko rin na isa akong cool na mama. Sa katunayan ay meron nga akong mga tattoo sa aking katawan. May isa akong malaking rosary tattoo sa may tagiliran ko. Meron din isang parang jewelry lace na tattoo naman sa may kamay ko Mama Mia. At ang katawan ko po ay medyo chubby pero makurba. Sa totoo lang Mama Mia, kung bakit ako napasok sa ganitong kalakaran ay dahil sa isa kong kaibigan na siyang nag-udyok sa akin na pumasok sa ganitong larangan. Itago na lang natin siya sa pangalang Mara. Hindi ko yon ine-expect na gano'n ang mangyari, basta lang in-invite ako ng friend kong si Mara sa isang event ng governor namin. Kasi may event with other high officials sa lungsod namin. Yun ang ginawa niyang dahilan kaya niya ako inimbita. Sabi niya, a-attend lang kami ng party. At kasi nga party Mama Mia at pasosyalan, dahil gusto ko ring lumawak ang aking influence, kaya naman grinab ko na ang pagkakataon na yun. So ayun na nga, until may nakausap akong isang medyo high rank na official sa event na yun. Tamang usap-usap lang kami hanggang sa nung magkainuman na at medyo tipsy na kami ay inalok niya ako na mag one night stand kaming dalawa. Actually, hindi ko naman talaga gusto yun na pagkakitaan. Ang gusto ko lang ay maibsan ang uhaw ng aking katawan. Hindi mo naman siguro ako masisisi Mama Mia kung bakit naghahanap ang katawan ko ng katalik. Matagal-tagal na rin na hindi ko pinagbibigyan ng katawan ko. Yun ang unang beses sa maraming taon na muli kong pagbibigyan ng sarili ko Mama Mia. And I was not expecting na after sa aming session na yun ay bigla niya akong binigyan ng 10,000 pesos. At dun ko din na-realize na easy money din yon kahit papaano. Bumuka ka lang, may pera ka na, nasarapan ka pa. Although sabi ko nga may small business ako ay hindi naman yon ganon kakalakasan ng benta. Kaya naman napag-isip-isip ko noon na I need more income. Yun nga lang dahil wala akong ibang maisip na pagkakakitaan, naisip ko noon bakit hindi ko na lang gamitin yung katawan ko. Na halos lahat naman ng mga taong yun ay pinagkakakitaan nila ngayon. Masasabi kong easy money lang. Kaya naman, doon ko napag-isip-isip Mama Mia na alagaan ang sarili ko. Inalagaan ko ang balat ko, lalong-lalo na ang figure ko. Nagpa-sexy ako syempre pa. Kahit 40s na ako, ay need ko pa rin makipagsabayan o higitan pa yung mas mga bata pa sa akin. Dahil nga, gagawin ko na siyang hanap buhay. Hanggang sa pinagpatuloy ko na ang ganitong kalakaran. And dumating sa punto na napag-isip-isip ko Mama Mia na siguro okay din kung mag-jowa na lang ako ng AFAM. Kaya naman nag-try ako na mag-download ng isang dating app wherein maraming nakatambay na mga AFAM. You know Mama Mia, jackpot ka rin kapag AFAM ang makatuluyan mo. Lalong-lalo na yung AFAM na may yaman. Kasi bukod sa yaman niya ay sigurado ka rin na mapapaligaya ka niya sa kama. Ako kasi Mama Mia, naniniwala ako na pagdating sa kama, size matters talaga. Kaya naman naisip ko na kung mag-a-AFAM ako, at least iisang lalaki na lang ang makakagalaw sa akin. May pera na ako, nasasatisfy ko pa ang pangangailangan ko. Kaya naman nag-download na nga ako ng dating app.
Tapos, ang mga nilagay kong picture doon ay yung mga pictures ko na medyo kaakit-akit at katakam-takam ako. Yung picture pa lang ay gaganahan ng mga lalaki. Ang nasa profile ko ay yung face ko lang ang pinakita ko. Yung pinili ko yung mukha ko na medyo inosente. And then, yung iba naman ay yung makasalanan na mga larawan na. Yung isa ay nakasandong manipis lang ako, tapos hindi ako nagsuot ng bra. Kaya naman, alam mo na, Mama Mia, bakat na bakat ang dibdib ko doon. Tapos yung pangbaba ko ay nakapanty lang ako. Panty na ditali para isang hilahan lang, doon na diretsyo agad. At dahil nasa 40s na din ako ay gusto ko yung mga lalaking pinapatulan ko ay mga 45 pataas na rin. Yung mga sugar daddy type na. Inaayos ko ang age reference ko, Mama Mia. Kaya naman ang dami talagang lumitaw na mga masasarap na papa. Bigla naman akong ginanahan. Parang gusto ko tuloy na lahat sila ay i-add ko at lahat sila ay i-date ko. Pero after halos a week, Mama Mia, ay mga bata naman ang nagpi-PM sa akin. Aanhin ko naman yung mga bata na yun. Mas mabuti na yung matanda tapos mayaman. Kung hahanap lang naman ako ng partner ay doon na ako sa mas matanda kesa sa mas bata. Well, siguro preference ko lang yun. Mahilig kasi ako sa older men, Mama Mia. Hanggang sa may nakachat ako. Ilang days din yon, tapos when I checked his profile, parang cute naman siya. Although, mas matanda siya. 5'11" ang height niya, Mama Mia, at matipuno ang kanyang pangangatawan. Medyo naa-attract ako dahil nga daddy type na siya. Hindi ko alam kung papaano ko i-describe ang sarili ko na nararamdaman ko noon, lalo na tong tinitignan ko ang kanyang mga beach photos. Mama Mia, kasama niya sa mga photos na yon ang kanyang family. Tapos naka-board shorts lang siya. Well, bibihira ka na lang talagang makahanap ng isang lalaki na nasa 50s na pero may abs pa rin. Inaccept ko yung friend request niya. Tamang chat at video call lang muna kami. So syempre, hindi ko muna sinabi kung ano talaga ang trabaho ko. Nalaman ko, Mama Mia, na dati pala siyang businessman and yung mga anak niya na nagmamanage sa business niya ngayon. Then sinabi niya na wala siyang asawa pero may 2 anak na yung isang nagmamanage ng business niya. At yung isa naman ay nag-aaral pa. Nasabi niya na for long-term commitment raw ang hinahanap niya. Siyempre, kinilig din ako ng time na yon. At dahil nga nalibang ako sa nakausap ko, Mama Mia, ay naglaylo muna ako sa pagiging bayarang babae. Fast forward tayo, Mama Mia, medyo na-off ako sa kanya. Although, malaking factor talaga na mayaman siya, pero nung nag-video call kami, Mama Mia, ay hindi ako na-impress nung nakita ko ang sa kanya. Jutes kung tawagin ng iba. I was expecting pa naman na dak siya, Mama Mia. Kaya naman napastop na lang ako. E na yun, dahil nga alam ko naman na kahit maging kami man ay hindi niya ako masasatisfy, ay tinigilan ko na ang pakikipag-chat ko sa kanya. At balik po kesa ang ninang mo, Mama Mia. Balik ako sa pagiging bayaran. Kaya kahit papaano active ako sa app at sa pagiging bayarang babae ko. Malay mo naman makabingwit ako ng dirty old man na super yaman. Pero hanggang hindi pa yun nangyayari ay balik muna ako sa aking daily routine. Badang 10 p.m. ay nasa pwesto kami. Pwesto namin sa isang area kung saan maraming pipitsuging mga motel at mga lumang inuman, kung saan mga matatandang negosyante ang umiinom at kasama ko sila dito. Mama Mia, ang kasama ko doon ay ang kaibigan ko na itago natin sa pangalang Sam.
Isa siyang bakla na bugaw namin. Kasama yung iba pang 6 na mga dalaga na mga baguhan sa ganitong kalakaran. Tamang chika-chika lang at payabangan sa mga naging customers nila. May mga araw na matumal at may mga araw din na mabentang mabenta kami. That night ay papalapit na ang fiesta sa amin at madaming mga dayo sa mga bisita. At halos ang daming mga customers. Then may isang matandang lalaki na lumapit sa akin at sinabi niya Mama Mia kung pwede raw ba ako. Pero nireto ko si Sheila na mas bata sa akin. Hindi kasi ako yung tipo ng bayaran na inooferan lang ay sasama kaagad. Well, kahit nasa 40s na ako Mama Mia, masasabi ko pa rin naman na mapili ako pagdating sa mga customers ko. Nagpapagalaw lang ako doon sa may itsura at may pera. Hindi ako katulad ng iba kong kasamahan na basta oferan lang ng pera, kahit dugyot-dugyot na yung lalaki ay patol kaagad. Well, I know naman my worth, Mama Mia. Kahit papaano, mas mahal naman ang rate ko kaysa sa mga baguhan namin. And ang mga parokyano ko ay mga negosyante. Minsan, mga pulis, minsan mga politiko. Hanggang yung iba ay nabook na at kami na lang ng bugaw kong si Sammy ang natitira. Hanggang sa may humintong sasakyan sa gilid namin at sabay nagbusina. Agad namang nilapitan ito ni Sammy at tinawag ang isa ko pang kasama na nandun pa pala sa may likuran namin. Ang akala ko nga ay nabook na silang lahat. Mama Mia, pumasok si Sam sa kotse at kinausap yung nasa loob. Halos ilang minuto din siya doon bago siya lumabas. Nung lumabas siya ay sumigaw siya, tinawag ang pangalan ko. V! Panay ang sigaw niya hanggang sa nakalapit na siya sa akin. Alam mo ba na ikaw yung bet nung nasa kotse? Malinis si Pogi at halatang may kaya. Ayaw niya dun sa kasama mo at ikaw mismo ang hinahanap niya. Nag-iinarte pa ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Mamaya na ako, wala pa ako sa mood. Bilis na, nag-down na ng 5K sa akin. Plus, hiwalay pa raw yung bayad sa'yo. Kaya bilis. Ay nako, sino ba yan? Tanong ko. Hindi ko kilala. Basta pumasok ka na lang sa kotse. Dahil sa pamimilit ni Sam sa akin ay pumasok na rin ako, Mama Mia. Oh, Sir Pogi, eto na si V. Papasok na sa kotse mo. Thank you ha. Hanggang sa pumasok na nga ako. At hanggang sa nakita ko, Mama Mia, kung sino ang nasa loob ng kotse na yon. Si Doc pala. Pilya ng mga anak ko at asawa ng OB-GYN ko. Ay, hala Doc, ikaw pala yan. Medyo nahihiya ako pang sabi nung nakita ko siya. Sure ka ba na ako talaga? Madaming mas magaganda at mas bata dito. Sabi ko. Pasa ko doon. Ikaw talaga ang pinuntirya ko dito. O ano, tara na? Ikaw ang bahala, Doc. Tamang usap lang kami ni Doc, Mama Mia, habang nagde-drive na siya at nag-check-in na kami sa isang motel. Habang naglalakad kami sa hallway ng motel ay medyo kinakabahan pa ako. Hindi ko ma-explain yung feeling pero para bang nagiinit ako habang papasok na sa room na kinuha niya para sa amin. Napapaisip ako, Mama Mia, kung ano kaya ang magiging reaksyon ng OB-GYN ko na asawa niya. Pagpasok namin ay ramdam na ramdam ko ang sobrang pagkaganado niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, ang lakas talaga ng kabog ng puso ko noon. First time ko po na magpagalaw sa isang lalaking kakilala ko na. Hanggang sa nilagay ko na yung bag na nadala ko sa kama. Halos nanginginig na ako nung time na yon. Feeling ko, Mama Mia, ay para akong isang birhen na unang beses pang magagalaw.
at makakatikim ng langit. Hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Kaya naman ang ginawa ko, Mama Mia, ay sinabi ko sa kanya na magsha-shower muna ako. Habang nasa shower ako ay bigla na lang siyang pumasok. "Sasabayan na kita," sabi niya. Wala na akong nagawa, kaya naman ay pumayag na ako na magsabay kami sa shower. Mama Mia, doon ay inumpisahan na niyang bakbakan sa pagitan naming dalawa. Hindi na ako nakapagpigil pa at pinatulan ko ng mga gusto niyang gawin. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng minamahal ni Doc. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nag-wish talaga ako noon na sana nga pagmamahal ang nasa isip ni Doc habang may nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa matapos na kami, Mama Mia, binigyan niya ako ng 10,000 pesos. Masyado mang malaki para sa rate ko, ay sabi niya ay tip niya raw yun dahil sobrang napaligaya ko raw siya. Pagkatapos ng nangyaring yun, Mama Mia, ay ilang beses pa na binook ako ni Doc. Ilang beses pa na may nangyari sa aming dalawa. Hindi naman siya exclusive na siya lang ang nakakaano ko, na siya lang ang nakakapag-book sa akin. Marami rin naman ang nagbo-book sa akin, pero ewan ko ba, iba ang pakiramdam ko kapag si Doc ang kaniig ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nasa loob ako ng clinic ng asawa ni Doc dahil nagpapa-check up ako. Kahit naman kasi sa akong bayarang babae ay iniisip ko pa rin ang health ko, Mama Mia. Kaya naman quarterly ako kung magpa-check up sa OB-GYN. At habang nasa clinic ako ng asawa niya ay biglang pumasok si Doc. Hindi ko alam pero nakaisip ako ng kakaibang kalokohan noon. Nang makatalikod ang OB-GYN ko ay bigla kong hinawakan ang pribadong parte ng katawan ng asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Doc nung makita niya ang ginawa ko. Halos mapahagikik ako, Mama Mia, dahil kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mukha. Hanggang sa umalis na siya sa clinic at bigla niya akong tinext. Wag na wag ko raw gagawin yon dahil ayaw niya raw na masira ang pamilya niya. Yung nangyayari sa aming dalawa ay pawang init ng katawan lang daw. Wag na wag ko raw yun uulitin kung hindi ay mananagot ako sa kanya. Noon ay nakaramdam ako ng pagkalungkot. Kahit pala binigay ko na ang lahat. Kahit pala ilang beses kong ginalingan sa kama dahil gusto kong ipakita sa kanya na ako ang mas worth it para sa kanya, ay hindi pa rin pala siya magiging masaya. Well, ano pa nga bang ini-expect ko? Kahit mas bata ako sa asawa niya, ay ako pa rin ang itinatago. Ako pa rin ang pampalipas oras at ako pa rin ang pampatanggal ng init ng kaniyang katawan. Ngunit hindi ako ang kaniyang minamahal. Hindi ako ang babaeng kaniyang maipagmamalaki sa ibang tao. Hindi ako ang babaeng gusto niyang ipangalandakan sa ibang tao na kaniyang minamahal. At dahil sa nangyaring yun, Mama Mia, inisip ko na tapusin ko na kung ano man ang namamagitan sa amin. Actually, sa bawat pagkakataon na may mangyari sa aming dalawa, ay binibigyan naman niya ako ng bayad. Pero dahil sa ilang beses na may nangyayari sa amin, halos linggo-linggo kung may mangyari sa amin, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba. Kaya lang, alam ko rin sa sarili ko na hanggang doon lang ang lahat. Kaya naman, isang araw, Mama Mia, habang nag-aantay kami ng customers, ay dumating si Doc. Gusto niya akong i-book ulit, pero tumanggi na ako. Ang sabi ko sa kanya ay tigilan na namin ang namamagitan sa amin.
Doon ay nakarinig ako ng masakit na salita mula sa kanya. Wala naman daw namamagitan sa aming dalawa. Lahat naman daw ng serbisyo ko ay bayad niya. Kaya wag daw akong mag-inarte. Pero hindi pa rin ako pumayag. Sabi ko, maghanap na lang siya ng iba o mag-book na lang siya ng iba. Dahil nawawalan na ako ng gana sa tuwing makikita ko pa lang ang pagmumukha niya. At dahil sa nangyaring yun ay naging magkaaway kaming dalawa ni Doc. Lihim kaming nagkagalit, Mama Mia. Ang sabi niya ay ilipat ko na lang daw ang anak ko sa ibang doktor dahil ayaw na raw niya akong makita pa ulit. Matapos ang pangyayaring yun, ay naisip ko na negosyo na lang talaga ang lahat. Hindi na ako nagpapabook ng more than twice sa aking mga kliyente at mga parokyano. Ayokong ma-attach, Mama Mia, dahil ayokong ma-insulto ulit. Hanggang sa naging okay naman ang takbo ng buhay ko. Meron pa rin namang nagbubook sa akin kahit na hindi na ako kabataan. Marami pa rin akong kinikitang pera. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ang ginagawa ko palang trabaho ay makakaapekto pala hindi lang sa akin kundi maging sa anak ko. Isang araw, Mama Mia, sinabi ng anak ko na may boyfriend na raw siya. Yung panganay ko kasi nakalimutan kong banggitin na babae po. Ang sabi niya ay magpapakasal na raw sila ng boyfriend niya. Hindi naman ako tumutol. Nasa tamang edad naman na siya at may trabaho na rin. Alam ko rin na disenteng lalaki ang kanyang boyfriend kahit hindi ko pa ito nakikilala. Ang sabi niya, Mama Mia, ay makikipag-meet daw siya sa parents ng boyfriend niya kasama na raw ako. Kaya naman nag-set siya ng dinner para sa amin. Tiniming ko talaga na may buwanang dalaw ako nang sa ganoon ay hindi naman mabawasan ang kita ko. Kapag kasi may buwanang dalaw ako, Mama Mia, ay hindi ako nagpapabook. Nakakadiri naman kasi yun. Kaya naman, nung may buwanang dalaw ako ay sinet na namin kung kailan kami magkikita ng kanyang boyfriend at ng mga parents nito. Mama Mia, sadyang mapagbiro nga talaga ang tadhana. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng tao, ang naging boyfriend pa talaga ng anak ko ay anak ni Doc. Namutla siya nung makita niya akong papalapit sa mesa nila. Ako rin, Mama Mia, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Masayang-masaya naman ang OB-GYN ko nung makita niya ako. Ang sabi niya, ang liit lang daw ng mundo. Yung mga anak pa daw namin ang magkakatuluyan. Walang pagtutol mula sa asawa ni Doc, Mama Mia. Pero si Doc, kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kaya naman, nung nag-uusap na kami habang kumakain tungkol sa kasal, ay bigla na lang sinabi ni Doc na hindi siya payag na ang anak ko ang magiging asawa ng kanyang anak. Nagulat kaming lahat sa sinabi niya. Well, silang lahat, except sa akin. Mama Mia, naisip ko kasi na ganun talaga ang gagawin niya. Ayaw niya na maging konektado ang mga pamilya naming dalawa. Bigla namang nagpanik ang anak niya. Tinanong sa daddy niya kung bakit hindi ito papayag na maikasal sa anak ko. Ang sabi niya, kailangan daw na disenteng pamilya ang pakikisamahan nila. Mama Mia, doktor din kasi ang anak nila. Ang sabi niya, kailangan nasa medical field din daw. Yung anak ko kasi ay nasa opisina nagtatrabaho bilang isang junior executive. Mama Mia, ay pinaglaban naman ng anak ni Doc ang anak ko. Pero ang sabi ni Doc ay hindi raw siya papayag. Ang sabi naman ng anak ko ay wala naman siyang masamang intensyon sa anak nila. Parang naging baliktad pa, Mama Mia. Parang yung anak ko pa ang naging lalaki sa kanilang dalawa.
Tinanong naman si Doc ng asawa niya kung bakit hindi siya papayag. At nanlumo ako sa naging sagot ni Doc. Dahil ayokong maging konektado tayo sa isang pamilya ng mga bayaran. Mama Mia, doon ako nagulat. Ang buong akala ko kasi ay ayaw ni Doc malaman ng kaniyang asawa na gumagamit siya ng mga bayarang babae. Pero bakit ngayon ay sinasabi niya sa harap naming lahat na ayaw niya sa pamilya namin dahil pamilya kami ng mga bayaran? Nagtataka naman at kumunot ang noo ng anak ko. Po, ano pong ibig niyong sabihing bayaran? Sabi ng anak ko. Mama Mia, pinilit ko na i-change yung topic. Pero bumabalik kasi kami doon dahil pasinghal na akong makipag-usap si Doc sa anak ko at sa anak niya. Itanong mo dyan sa magaling mong nanay kung ano ba ang bayaran na sinasabi ko. Lahat ng mga mata, Mama Mia, ay nasa akin nung mga panahon na yon. Tinatanong nila ako kung ano ang sinasabi ni Doc. Dahil sa galit ko, Mama Mia, ay sinabi ko ng totoo sa harap nilang lahat. Sinabi ko sa harap ng asawa ni Doc na ako ang bayarang babaeng kinakama ng asawa niya halos linggo-linggo sa mga nakaraang buwan. Mama Mia, ang asawa ni Doc ay tumayo lang, sinampal si Doc, kinuha ang kanyang bag at umalis na sa lugar na yon. Habang ang anak ko ay umiiyak naman at inaalo ng kanyang boyfriend. Gustuhin ko mang magpaliwanag sa anak ko pero nung hinarap ko siya, Mama Mia, ay bigla siyang tumayo at iniwan ako. Sinundan naman siya ng kanyang boyfriend. Tanging kami lang ni Doc ang naiwan sa mesa. Tinanong ko siya kung bakit niya yon ginawa. Ang sabi niya, Mama Mia, ay oo, naaaliw siya sa akin. Oo, naging maligaya siya sa kama kasama ko. Pero ayaw daw niya na mabahiran ng ganong klaseng pagkatao ang kanyang anak. Ang sabi niya, naniniwala daw siya na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Naniniwala raw siya, Mama Mia, na darating ang panahon na magiging ganun din ang anak ko. Sa galit ko ay sinampal ko siya. Kahit ano pwede mong sabihin sa akin, kahit anong panlalait pang-iinsulto ay tatanggapin ko. Huwag mo lang idadamay ang anak ko. Yun lang at umalis na ako at umuwi ng bahay namin. Ang akala ko, Mama Mia, ay madadatnan ko doon ang anak ko pero hindi siya umuwi ng bahay. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot sa cellphone niya. Nagtataka naman ang dalawa kong anak nung makauwi ako dahil puno ng luha ang mga mata ko. Tinatanong pa nila ako kung sino ang umaway sa akin. Yung bunso ko kasi, Mama Mia, ay napaka-sweet. Umiiyak din siya nang makita niyang umiiyak ako. Mama, sino bang umaway sa'yo? Halika, balikan natin. Yun ang sabi niya. Niyakap ko na lang ang mga anak ko, Mama Mia. Lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin umuuwi ang panganay ko. Kaya naman pinatulog ko na ang dalawa kong anak. Inaantay ko ang panganay kong anak para nang sa ganoon ay makapag-usap kami ng maayos. Pero hindi siya dumating. Lumipas ang 1, 2, 3 araw ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Hanggang sa dumating na ang 5 araw. Mama Mia, nagulat ako nung magising ako kinabukasan na nadatnan ko ang anak ko sa kusina. Umiinom siya ng tubig. Gusto ko sana siyang kausapin pero ang sabi niya ay hindi pa raw siya handa na makausap ako. Kaya naman ang ginawa ko ay nagluto na lang ako ng almusal. Tatawagin ko na sana sila para kumain pero nakita kong palabas ng kwarto niya ang panganay kong anak, bit-bit ang kanyang mga gamit. Anak,
Saan ka pupunta? Tanong ko. Ang sabi naman niya, Mama Mia, ay wala na raw akong pakialam doon. Gawin ko raw kung anong gusto kong gawin sa buhay ko at gagawin niya raw kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Mama Mia, humingi ako ng tawad sa kanya at nakiusap na wag na siyang umalis. Nakiusap na kausapin niya ako ng maayos. Pero umiiyak siya, Mama Mia. Wala na raw kaming dapat pag-usapan pa. Naghiwalay na raw silang dalawa ng boyfriend niya. Nung malaman daw kasi ng boyfriend niya ang buong katotohanan mula sa daddy niya, ay napag-isip-isip nito na hindi nga karapat-dapat ang anak ko para sa kanya. Noon ay napaiyak ako ng husto, Mama Mia. Hindi ko akalain na ang mga naging kasalanan ko, na ang pagbibigay kalayaan ko sa sarili ko, yun palang maging dahilan para masasaktan ang anak ko. Nasasaktan ang anak ko ng dahil sa akin. Halos lumuhod ako ng pagmamakaawa para patawarin ako ng anak ko. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi niya raw alam kung kailan niya ako mapapatawad. Hindi niya raw alam kung tatanggapin pa niya ako sa buhay niya. Ang gusto niya lang daw na mangyari sa ngayon ay makapag-isip-isip at makalayo sa akin. Wala na nga akong nagawa, Mama Mia, nung tuluyan na siyang umalis at lumabas ng bahay. Napakasakit. Alam ko na hindi naman ako mabuting ina. Hindi ako perpektong ina. Pero Mama Mia, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Lalong-lalo na ang panganay kong anak. Siya ang una kong anak at matagal na panahon bago siya nasundan. Siya ang itinuturing kong best friend. At ang hindi ko lubos maisip ay kung bakit nasasaktan siya ng dahil sa akin. Kung bakit naman kasi napakaliit ng mundo. Kung bakit yung mga taong naging konektado sa makasalanan kong mundo ay nagiging konektado din sa anak ko. Mama Mia, lumipas ang 2 taon na hindi nagpapakita sa akin ng aking panganay na anak. Ang buong akala ko talaga ay mawawala na kami ng koneksyon sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang siyang nagpakita sa harap ng bahay namin. Dala-dala ang mga gamit niya, mugto ang kanyang mga mata at malaki ang kanyang tiyan. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari pero ang sabi niya ay ayaw niya munang pag-usapan. Gusto niya lang munang magpahinga. Kaya naman, pinatuloy ko siya sa dati niyang kwarto. Hindi ko kasi yun pinapagalaw dahil umaasa pa rin ako na mabubuo ang pamilya namin. Makalipas ang 3 araw ay hindi pa rin siya masyadong umiimik. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, papasok na ako ng kwarto ko para matulog nang marinig ko ang pag-iyak ng anak ko sa kanyang kwarto. Bahagya pa lang nakabukas ang kanyang pintuan. Mama Mia, naririnig ko na may kausap siya sa cellphone. Bakit naman hindi mo ako pananagutan? Di ba ang sabi mo, tutulungan mo akong makapag-ayos kay James kapag ginawa ko ang gusto mo? Yun ang narinig ko mula sa anak ko. James? Si James ba na anak ni Doc ang tinutukoy niya? Siguro, Mama Mia, ay hindi na sumagot o pinatayan na siya ng telepono ng kanyang kausap dahil tiningnan na lang niya ang cellphone niya habang patuloy na umiiyak. Hindi na ako nakatiis at pumasok na ako sa kwarto niya. Anak, may problema ka ba? Nung makita niya ako ay mas lalo pa siyang naiyak. Kaya naman nilapitan ko na siya at niyakap.
Patuloy lang siya sa pag-iyak, Mama Mia, habang yakap-yakap ko siya at hinahagod ko ang likod niya. Hinahaplos ko yon. Haplos ng pagmamahal ng isang ina. Haplos na nagsasabi na andito lang ako at hinding-hindi ko siya pababayaan. Mama Mia, habang umiiyak siya, ay hindi ko maipaliwanag ang sobrang kabang aking nararamdaman. Anak, kung gusto mong nang kausap, nandito lang ang nanay ha. Mama Mia, tiningnan niya ako. Doon ay pinahid ko ang mga luha sa kanyang mukha at mga mata. Ma, siguro nagmana ako sa'yo. Yun ang sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang kanyang pinagsasasabi. Ano bang ibig mong sabihin? Ma, nakagawa kasi ako ng kasalanan dahil sa sobra kong pagmamahal. Kasalanan? Anong kasalanan ba yon? Hindi siya kumibo, Mama Mia. Nung tinanong ko siya ng pangalawang beses, ang sabi niya ay hindi niya raw sinasadya. Sobrang mahal na mahal lang daw niya si James kaya niya nagawa ang bagay na yon. Kaya naman bigla akong mas kinabahan sa kanyang mga sinabi. Hindi ko siya tinantanan, Mama Mia. Tinatanong ko talaga siya kung ano ang kasalanan na tinutukoy niya. Hanggang sa sinabi niya sa akin ang lahat. Mama Mia, nung araw na magkahiwalay raw sila ni James, ay umalis raw ito at nagbakasyon sa ibang bansa. At ang bakasyon na yon ay nauwi sa pag-aaral nito sa Amerika. Gustong-gusto niya raw sundan si James, pero ang payo sa kanya ng mga kaibigan niya ay bigyan daw muna niya ito ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Kaya naman nag-focus na lang daw siya sa trabaho hanggang sa mabilis na lumipas ang 1.5 taon. Mama Mia, bigla raw siyang kinontak ng daddy ni James. Bigla siyang kinontak ni Doc. Ang sabi nito ay tutulungan daw siya na maging maayos silang dalawa ni James. Ang sabi nito ay malungkot daw si James dahil alam niya na mahal din daw siya din daw ni James ang anak ko. Dahil sobrang gullible ng anak ko at sobrang mahal na mahal niya si James, ay nakikipag-usap siya sa tatay nito. Hanggang sa ang pag-uusap na yon, Mama Mia, ay nauwi sa isang alok. Ang sabi daw ni Doc sa kanya ay tutulungan siya na makipag-ayos kay James at hindi na raw ito hahadlang sa kanilang dalawa. Ngunit sa isang kondisyon. At ang kondisyon na yon, Mama Mia, ay halos ikapanlumo ko. Ang sabi ni Doc sa kanya ay magpagalaw lang daw siya kay Doc at aayusin niya ang relasyon ng anak ko at ni James. Ang sabi ng anak ko ay dahil sa sobrang pagmamahal niya ni James, Mama Mia, kaya niya nagawang pumayag sa alok ng ama nito. Pumayag siyang magpagalaw kay Doc. Hindi lang isang beses yon, kundi maraming beses. Dahil hindi raw nagbibigay ng update sa kanya si Doc kapag hindi siya nagpapagalaw. Wala rin naman daw ibang koneksyon ang anak ko para makontak si James. Wala na raw kasi itong mga social media accounts dahil pinagdi-delete daw nito lahat mula nung magkahiwalay silang dalawa. At ngayon nga na nabuntis na siya ni Doc, Mama Mia, doon niya nalaman na ikinasal na pala sa iba ang pinakamamahal niyang si James. Ginamit lang pala ni Doc ang relasyon at ang pagmamahal niya kay James para magalaw siya nito. Sa galit ko, Mama Mia, ay bigla akong tumayo at akmang susugurin ko na si Doc. Pero nakiusap ang anak ko na wag na raw yun gawin. Dahil mas maieskandalo pa ang mga buhay namin. Wala akong nagawa, Mama Mia, kundi yakapin na lang ang anak ko.
Gustong-gusto kong pagbayarin ng doktor na yon, pero ayaw naman ng anak ko ng gulo. Nasa tamang edad na ang anak ko at siya na ang may karapatan na magdesisyon para sa buhay niya. Ngayon, Mama Mia, ay malapit ng manganak ang anak ko. Malapit na akong maging lola. At siguro, panahon na para ayusin ko na ang buhay ko. Tinigilan ko na ang pagiging bayarang babae. Oo, may mga gabi na nilalamig pa rin ako. May mga gabi na naghahanap pa rin ako ng katabi sa kama. Ang ginagawa ko na lang, Mama Mia, ay bumili ako ng mga bagay na pwede kong gamitin para kahit papaano ay maibsan ang init na nararamdaman ko. Sa ngayon ay tinutulungan ko ang anak ko na mabuong muli ang kumpiyansa na nawala sa kanyang sarili. Tinutulungan ko rin siya na tanggapin ang kanyang sitwasyon. Matapang ang anak ko, Mama Mia. Alam ko yon dahil alam ko na nagmana siya sa akin. Alam ko rin na malalagpasan niya ang mga pagsubok na ito. Kung tatanungin niyo ako kung anong nangyari kay Doc ay hindi ko na alam. Hindi ko na rin sila nakikita at ang balita ko ay wala na sila sa ospital na kanilang pinagtatrabahuan. Ayon sa sabi-sabi ay pumunta na raw ang mag-asawa sa Amerika kasama ang kanilang ibang anak. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit may mga ganong tao, may mga mapagsamantala. At kung sino pa yung mga mapagsamantala, minsan sila pa ang nakakawala sa karma. Hindi ko alam kung darating ang karma sa buhay ni Doc. Basta ang alam ko, Mama Mia, naging napakasakit ng karma sa akin dahil hindi ako ang pinuntirya nito kundi ang anak ko. Nawa ay may natutunan ng mga nakikinig ngayon mula sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Oo, naging isang bayarang babae ako. At dahil sa ginawa kong yun, ang anak ko ang nagdurusa ngayon. Sana, Mama Mia, ay darating ang araw na makahanap pa rin ng isang lalaki na matapat at mapagmahal ang anak ko. Isang lalaking handang tanggapin ang kanyang sitwasyon at ang kanyang nakaraan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko sa iyong programa. More power po sa iyong YouTube channel at more power po sa lahat ng mga nagpapadala ng sulat sa inyo. Lubos na gumagalang, Vilma. Ako talaga ay believer ng karma. Totoo naman na kung minsan ang karma ay hindi talaga sa iyo nakapuntirya, kundi sa mga taong mahalaga sa iyo, sa mga taong mahal mo, sa mga tao sa paligid mo. Kaya naman, sana bago tayo pumasok sa isang desisyon at bago tayo gumawa ng desisyon na alam nating mali, sana ay maisip natin kung kaya ba nating tanggapin ang magiging karma nito, ang magiging consequence nito. Siguro kung iisipin mo na sa iyo nakapuntirya ang karma at ang consequence, maaaring kaya mo pang itong tanggapin. Pero papaano kung ang karma ay darating sa isang taong mahalaga sa iyo? Mas masakit yon. May mga tao din na katulad ni Doc na mga mapagsamantala. Sana nga maubos na sila sana nga lahat sila ay karmahin. Pero, meron naman tayong sariling utak. Meron tayong sarili nating desisyon. Huwag tayong magpagamit sa mga taong ito. Dahil nagiging powerful ang tingin nila sa sarili nila sa tuwing tayo ay nahuhulog sa kanilang mga patibong. Kaya sana bago tayo gumawa ng mga desisyon, lalong-lalo na yung mga desisyon na hindi naman tayo sigurado kung magiging pabor ba sa atin ang epekto nito, nawa isipin natin ng makailang beses ang lahat bago natin ito gawin. Maraming salamat po, Ate Vilma, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa ating programa. At kung katulad ni Ate Vilma ay may sarili kayong kwento na pwedeng pagkuhanan ng leksyon, pwedeng pagtawanan, pwedeng kainisan,
pwede nyo po yung isend sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell below para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.